yan. Made. Solo made ito. Sound check yan ang power amp. Personnel scene reading sa Sally Street, Quiapo, Manila. For today's video, power amp ng Hertz ang i-video natin. Good morning, okay. Ano po, nakalatag na nga yung i-video ko. Oh, magandang araw. Ito i-video natin. O yan mga bagong unit na ilalabas natin sa Music Manila. O kumbaga intro na to para pagpunta nyo sa Music Manila, alam nyo yung makikita nyo yan doon. So, bagong-bago pa to, sir. May available na kayo stock ito. Hindi pa. Ano pala, hinabol pa lang to para sa show. Para lang umabot sa show yung unit. Okay, sige. Start na ako rito, sir. Hertz HA15 na power amp mo. So yan, 1,500 watts, 8 ohms na power amp. Sa 4 ohms natin, 2,300. Tapos, bridge natin, 4.6. 4.6. Ang transistor niya, sir, ay Toshiba, ano? Toshiba po ang ginamit na transistor. Tapos, bakit mayroong maliliit na transistor niya, sir? Nasama dyan. Sa ganito, sa mga matataas kasi na wattage, so ito, 1,500 watts. Sample na lang din. Pati rin dito sa 1,200 watts. Kailangan ng maliliit na transistor. Ang tawag dyan, MOSFET Field Effects Tube Transistors. Anong ginagawa nito? So, ginagawa nito, nagsasala yan ng signal para yung signal natin mas maganda, reduce yung distortion, tapos yung binabalance niya yung power. Iba ang ginagawa naman ng mas malalaking transistors kasi kadalasan sa atin ang gusto. Lahat ay malalaki lahat gusto. Sample na lang dito sa mas maliliit. Ayan. So, ito malalaki. Ito lahat malalaki. Pero ito is HA800, 800 watts. So, hindi niya kailangan nung MOSFET transistor kasi kaya nang i-regulate nung gantong transistor. So, sa mga matataas na wattage, kailangan natin ng MOSFET na transistor. So, ang value ng capacitor, sir, ay okay, ito nakita ko na po. 22,000 microfarad by 80 volts. 1416 pieces. Isa pa pala. So, tapos, may tawag dito sa design na to. So, ang design nito is based sa American na QSC na power amplifier. So, doon inspired tong gantong design. Tapos, matanong ko, sir, pure copper na transformer? Pure copper na tayo, sir. Then, ang back supply niya po ay, ito, 120 po ang back supply niya. Ayan mga Ross, ang supply nitong power amp niya mismo. Wow. Okay. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapos may 1, 2, 3, 4, 5, 6 per channel, baliktaran. Yan yung sa 1,500 watts. Sa price natin, sa 1,500 watts, HA15, 22,500. 22,500. Okay. Then, dito naman, so same lang wattage lang pinagkaiba. Ito, 1 to watts naman. 1 to watts naman sa 8 ohms to. Ang price naman ito, 19,900. 19,900. 900. Yun ang lumabas sa computation natin. So 1 to watts. 1 to watts. Ganun pa rin, sir, may MOSFET. Yes, may MOSFET pa rin kasi nasa 1,000 watts pa rin tayo mahigit. So kailangan talaga para mas stable yung power natin. Gamit dito na transistor. Japan. Ang value ng capacitor ay 22,000 by 80 volts. Pure copper pa rin, sir. Pure copper pa rin. So, back supply, silipin ko lang. Okay. Ma-blurred na. Okay. Ang back supply niya po ay 108. Yan.
Price dito ulit sir ay 99,900. 19,900. Pure copper. Tapos dalawang blower. Ganun din ito, dalawang blower. Dito tayo sa pangatlo. Pangatlo, HA800. 800 watts naman to sir. Ito naman ang presyo nito, 13,500. 13.5. So, ganun pa rin. Toshiba yung transistor, mga boss. So, sample ako ng numero, 5200. Ang nito ay A1943. So, same pa lang value ng kapaliton. 22,000 UF by 80 volts. 36912. 12 pieces kapaliton. Ang po nito ay 96. 96 po mga bossing. Pure copper pa rin to, sir. Yes, boss. Pure copper, 800 watts RMS. Ang price nito, sir, ulit ay 13,500. 13.5. Oh. And panghuli, ang HA650. HA650. So, 650 watts sa 8 ohms. Tapos, pure copper transformer. Ang box supply niya ay 84. Sir, 84. Hindi lang halos makita natin. Malayo kami. Tapos, Toshiba pa rin po ang transistor. Kapasitor, same value. So, may 8 piraso na kapasitor. Price dan? Ang price natin sa HA650, 11,500. 11.5. Yun. Mura, mura. Pwede na to sa mga naghanap ng affordable na power amp. Tapos, ito. Ano ba sa sir? Kasama pa ba to? Kasama ba to sa... Kasama yan sa show. Kasama yan sa prepresyon natin. HX12. Anong code nito? HX12 na mixer ng 11.3. Hertz Audio. 11.3. 11.3. So, 12 channel na mixer na meron sa 12 channel natin, meron siyang 8 mic input, 2 stereo, kaya naging 12 channel. Meron din tayo nitong 8 channel, meron tayong 16 channel. Kinagandahan dito, 48 volts per channel natin, individual. Tapos, meron tayong subgroup na 4, then meron tayong 3 auxiliary. Alam mo naman natin gaano ka-importante ang auxiliary. Tsaka lahat na mga out natin. Tapos may Bluetooth saka USB. Bluetooth, USB. 7 ba na EQ. Tapos yung USB niya, pag kinonect nyo sa computer, laptop, kaya na rin mag-record niya. Para digital yung tunog. Ilang DSP ito, sir? 99? 99 DSP. DSP. Ayun. Price ulit ay? 11.3. Tapos ito pa, isa sa tatlo sa mga bago natin. Yun, no? Yun, no? Ayun, no? Oh, ito. MS1648. Signal splitter to. Signal speaker. So ito 16 channel. Meron din tayong 8 channel nito, men, nahuli lang. So pero makikita niyo yun sa Music Manila. Sige sir, paliwanag mo sir ang mga pwedeng gawin ito. Okay. Sige. Ang kadalasan ginagamit to sa mga orchestra or kung ano mang malalaking sound system ay na setup. Bakit? Kasi sample na lang, may main mix tayo. Main mix. So si house mixer, may sarili siyang timpla. So sa iba-ibang events, pwede kang pwedeng humingi ng signal si live feed, si recording, at saka si monitor mix. So ang ginagawa nun, imbis na dumiretso sa main mixer, lahat ng signals mo, microphone mo, instruments mo, gitara mo, kung ano man signal na kailangan mo, imbis na dumiretso sa main mix, dito muna papasok. Okay. Then, magbibigay siya ng malinis na signal papunta sa lahat ng mixer na kailangan. Split na niya lahat. Para yung mix ni main mixer, ni FOH, iba dun sa live feed, iba kay recording, iba kay monitor mix, kasi depende kung saan ginagamit yung signal, kung ano ang timpla. So, ito, 16 channels, meron kang 16 inputs. Tapos ilan ang out? Output mo is 3 kada channel. So, bawat 1, rito, 3 ang ano. 2, sa likod, 2. Yun. 2. So, ito yun. Yung isa nandun sa harap, ito yung kasama. Yun. So, isa sa input sa harap, isang out sa harap, 2 out sa likod. Okay? So, yan, kanagandahan dyan, yun nga, hindi na nila kailangan ng masyadong, ng kanya-kanyang redundant na, dito,
kada ano makakabigay na sila ng signal na hindi na tinitimpla, sila na magtitimpla ng sarili nila. Tapos meron pa siya switch ng phantom power para pwede mong i-on, pwede mong i-off yung phantom power kung hindi mo kailangan o kailangan mo. Tapos meron din tayong netong 8 channel, so mas manipis lang yun. So sa 8 channel, yun, 8, tapos kada isa 1 in, 3 out pa rin. Okay. Price naman ito, sir? Price nito is 32,000. 32,000. Tapos yung 8 channel naman natin, 18,500. 18,500 naman yung 8 channel. Meron pa to dalawang audio interface naman. Audio interface naman yan. So ito si DP23, ito si AI20. Okay. So saan naman to ginagamit? Audio interface. So ginagamit to sa ng Pro Audio dahil sample na lang Mackie, Soundcraft, Allen & Heath. Normally wala naman yung mga Bluetooth, USB player, wala. So pagdating sa corporate show mo, syempre may lalapit sa'yo dyan. Kailangan kong i-play ang audio ko. Hindi sila makapag-play, hanap pa sila sa laptop nila. Saan ko ba i-download to? Saan ko ba i-play to? So ito, tong dalawang device na to, malaking tulong na sa mga tech natin para ma-play nila ng malinis yung signal na binibigay ng kliyente. Okay, so dito meron tayo USB, Bluetooth, tapos may sarili na siyang volume control, monitor control. Tapos ito naman yung outs natin. Ayan, RCA, USB interface, tapos XLR outputs. Dito naman, USB interface la, tapos volume control for monitor, volume control for level. Okay. Ayan, tapos meron na siyang pang-ground. So dito lumalabas, DI box na siya. So nagsasalat na to ng tunog. Price na ito, sir? Ang price ni DP23, ito, yan. si DP23 is 5.6. 5.6. Si AI20 naman is 6.1. Yun. Okay. Ayan, Hertz pa rin po. Ang brand. Hertz audio, tapos ito Hertz din. Yun. So, kinagandahan pa dito sa very compact siya. So, let's say nasa bodega pa lang tayo. Yung staff natin, syempre, kailangan mo mag-check lahat ng gamit nyo kung okay. Imbis na maglabas pa siya ng mga malalaking mixer, isang ganito lang, masa-soundcheck na niyo yung speaker bago lumabas ng bodega na, okay itong gamit, hindi tayo magkakaproblema sa setup. Hindi ka na maglalabas ng buong ano. Doon sa, basta active na mixer yung soundcheck. Pero pwede rin naman sa power amp. Oo. Okay. Signal, basta kailangan mo lang ng signal, input, output tayo. Pero yun nga, kadalasan is, kada team, kada technician, dapat may isa or dapat may isa. Para hindi sila nahihirapan pag kailangan nilang mag-receive at mag-export ng audio. Okay. Sound check tayo. Power amp mo. Subok tayo nito. Okay. Ito na yun, Dong. Alam ba daw tumutunog dyan? Dalawang power amp? Ano lang? Yan. Mid. Mid yan. Mid. Solo. Mid. Ito. Sound check yan ang power amp. She's ferocious. Yan yun, oh. Every day beside.
815 pala. Ayan, passive na PRX 800 watts. PRX 815, yan, single 15. Yan yung price niya, last. Yan, 43,000 pares yan. Dual D15 na PRX.